Hello, what's up? This is Scotman back again for another Ask Scotman. Ask Scotman segment tayo. So, yung mga tanong na iniiwan nyo sa comment section dito sa YouTube at saka doon sa Facebook group natin, sasagutin natin yan as much as I can sa aking stock knowledge lang. So, hopefully, maging informative dito kahit para sa inyo. So, yun. Para hindi ko na po maaksaya ang panahon nyo, ilalatag ko na po yung mga questions na sasagutin ko. And kung interesado kayo, pwede kayo magstay. Kung hindi kayo interesado, pwede na po kayo mag-move on sa ibang video, okay? So, ito po yung mga tanong. Unang-una is from Kalokohan to PH. Boss, shoutout sa'yo. Ano ba ang bypass charging? Through software lang ba o need din ng hardware? So, magandang tanong to kasi lately naging controversial yung update yata sa Tecno smartphone. Di ko tanda ko nung exact model eh. Tecno Camon 20 Pro ba yun? Or Spark 10 Pro? Something like that. Basta bigla nagkaroon ng bypass charging dahil lang sa update. So, sagutin po natin yan. Next na tanong is galing kay Boss Alvinix TV. Sir, tanong ko lang, sana mapili mong tanong. Bakit kaya sa mga flagship phone with the flagship chipset, tinatanggalan na nila ng micro SD card slot? Samantala, sa mid-range phone at budget phone na lang meron micro SD card slot. Bakit po ganun? Dati po kasi kahit flagship phone on with a flagship chipset, meron included micro SD feature. So, yeah. Isa yan sa mga tanong. Sunod na tanong galing kay Boss Sir Brad Cast Frequency 01. Hi sir, ask ko lang po. Not related to the topic of the video. Bakit po ba 6 cores lang ang chipset ng Apple? Hindi po ba basihan ng maraming core sa performance ng chipset? Magandang tanong din yan actually. So, let's go. And finally, galing kay Boss Jex573. Lods, ano yung thermal paste sa chipset? Oh. Ay, meron pa pala yung finally. Finally, ito yung pinaka-final. Galing kay Boss Giovanni Apas 2178. Lord, salamat sa guide mo. Malaking tulong sa amin. May konting tanong lang sana ako. Bakit nagkakaroon ng green line sa screen ang mga Samsung flagship phones dahil sa update? Maayos pa ba yan? Sana masagot mo, Lods. Thanks. Okay, siguro. Sagutin ko na lang dito na rin naman to, no? So, yeah, mamaya. Pa-explain ko sa inyo. So, kung interesado kayo sa mga topic na pag-uusapan natin dito sa video na to, let's start. So, sa unang tanong, galing kay Boss Kalokohan to PH. Ano ba ang bypass charging? Through software lang ba o need din ng hardware? So, unang-una po, about bypass charging ha. Unang-una, dapat supported po ng hardware. Okay? So, paano makukonsider na supported na ng hardware ng smartphone ang bypass charging? Yung gamit mo smartphone ba, no? Ang kinaganda po kasi sa ano na to, sa feature na ito is halos 95% to 99% ng mga smartphones ngayon, baka 100% pa, pwede na siguro natin isagad, is-supported po nila ang bypass charging by default. Yung mga hardware. Paano ko nasabi yon? Kasi unang-una, ito yung mga nakalap ko na information about yan. So, isa sa mga basic na kailangan ng bypass charging para mag-work or para ma-support siya ng isang software kapag nag-update sa mga susunod na araw, unang-una, ito ang pinakamalaga sa lahat. Dapat fast charging siya. Minimum of 25 watts. Okay? Bakit kailangan fast charging? Unang-una, kasi hindi na nga siya dadaan diba sa battery. Didiretso siya sa motherboard. Ngayon, kung 5 watts lang ang charger mo, paano niya mabubuhay? Paano niya mapapagana lahat ng components sa motherboard kung below 25 watts? Kung 5 watts lang or 10 watts lang, hindi niya po kayang i-support yun. Lalo na yung mga high frequency ng mga chipsets. And lalo na kapag nag-game po kayo kasi during gaming, talagang humahataw. Baga sa gym, nagbubuhat talaga siya ng ilang plato ng barbell, yung plato doon, panggano na. So, kailangan niya talaga ng malaking, mataas na kuryente. So, minimum dapat is-supported ng unit ang 25 watts pataas. Ito, base dito sa mga na-research ko. Ito yung mga sources actually. So, 25 watts support or higher since gaming and high demand task on Android is around 10 to 16 watts. So, kailangan mas mataas. Alright? Mataas, 25 watts. So, syempre, yung mga unit dyan na mayroong 30 watts pataas, 65 watts. Oh, sarap. Pasok na agad yun, unang-una. Pangalawang requirement para magkaroon ng bypass charging is dapat must support AI charging feature or at least smart charging feature. Ano ibig sabihin nito? So, kung ang smartphone mo ay merong smart charging feature or AI charging feature, that means possible, malaki ang possibility na supported niya ang bypass charging.
Ang AI charging feature po kasi is siya yung kusang nag-i-stop ng 85%. Hindi niya agad, kunwari nag-charge ka, na-encounter nyo na to, I'm sure 10% na lang yung smartphone battery mo. Nag-charge ka ngayon. Tapos, mapapansin nyo, titigil siya ng around 80 to 85%. Minsan 30 minutes titigil, minsan isang oras, depende. Kasi na ano niya na kasi mag-overheat na masyado kapag diniretso niya agad sa 100%. Si Apple, actually si iPhone, lahat ng iPhones actually, lalo pag within first 1 to 3 months pa lang sa'yo yung iPhone mo or something like that, doon mo mararamdaman talaga na nagtumitigil si iPhone ng 80%, hindi lang isang oras, kundi maghapon, minsan magdamag. Usually gabi ito ginagawa ni iPhone eh. So pag na-detect niya na gabi ngayon, ina-assume niya na tulog ka. So, kapag nag-charge ka, iniwan mo sa charger, tumitigil po siya ng 80 watts, tapos bukas na siya ng umaga tutuloy pagkagising mo around 5 to 6 a.m. Sa kanya itutuloy from 80% to 100%. Diyan ako nawindang dati kasi wala nun sa Android eh. So, nung bumili ako ng iPhone, yung kono ng iPhone ko na decente talaga is iPhone 11, iPhone XR, nagulat ako na ganun yung, but hindi na siya umalis. Akala ko si Ryan nabili kong iPhone XR. Then, bumili ako ng 11 Pro. Ay, normal pala talaga siya kasi ganun din ginagawa ni 11 Pro. And then, may sa 13 Pro Max, and then 14 Pro Max, and then 15 Pro. So, napansin ko, okay. So, pare-pareho lang pala ang iPhone. Once na, basta, yung first 1 month to 3 months, ganun siya. Parang inaaral niya yung lifestyle mo. Kapag na-pick up niya na yung lifestyle mo, kung anong oras ka usually gising or anong oras mo madalas ginagamit ang phone mo, tumitigil na siya. So, ganun po yung AI charging. Yung kusa siyang nakaka-detect and aaralin niya yung charging practice mo, charging lifestyle mo sa smartphone mo, and then saka niya i-adjust yung bilis ng pag-charge niya o hindi. Okay? Usually sa mga mid-range to high-end to na applicable na feature. Sa mga low-end, bihira. Okay, swerte yan kung meron kayong ganung features sa mga smartphone nyo. But mid-range, especially high-end flagship smartphones, may mga ganung feature. Meron din ganun si iPhone. So, kapag may AI charging support feature yung smartphone mo, pwede po siya na padalhan ni manufacturer ng bypass charging support. Gagaya nung nangyari kay Tecno na smartphone. So, I'm sure may magtatanong dito, which is common to sa Filipino. Paano po magkakaroon ng bypass charging yung smartphone ko? Wala po kasing bypass charging support. Please, take note na manufacturer po ang magpapadala ng update na yan. Okay? Kung walang bypass charging, gusto nyo magkaroon ng bypass charging, supported naman yan base dun sa mga minimum requirements, hindi po, wala, tapos nagkaroon ng update, hindi pa rin tinanggap, tapos magre-reklamo na kayo. Bakit wala? Huwag niyo po i-reklamo po sa akin. Kasi ako po ay tech lang po rito, technician lang po ako. Ako yung nag-aano nakikiano sa inyo ng information. Huwag niyo pong hingiin sa akin yung software update ng bypass charging. Hindi po ako. Wala po akong kinalaman sa mga companies ng Samsung, ni Infinix, ni Tecno, ni Realme, ni Oppo, ni Vivo, Xiaomi, etc. Wala po akong kinalaman sa mga developer ng smartphone na yan. So kung gusto nila na padalhan ng bypass charging ang na feature yung smartphone mo, sila yung masusunod doon. Huwag nyo pong hingiin sa akin, paano magkakaroon ng bypass charging ang phone ko? Another question, malamang lumabas din to sa comment section. Pwede kayang mag-install ako ng app para magkaroon ng bypass charging ang smartphone ko? Sa ngayon alam ko walang support po gano'n. Masyado kasi alam ko kernel kernel level po yung ganung feature. Sa kernel dapat ng smartphone nyo. Sa software po yun, sa operating system pag sinabing kernel. Yan nga yung spelling niya, kernel. So hindi po siya kayang i-activate ng mga apps, APK sa Google Play Store, walang ganon. Malabo. Scam po yun kapag meron kayo nakita kasi kernel level po yung ganung feature. Next, lipat na tayo sa susunod na tanong. Galing kay Boss Alvinix TV. Sir, tanong lang sana pili. Bakit kaya sa mga flagship phone with the flagship chipset, tinatanggalan na nila ng micro SD card slot, samantalang sa mid-range phone at budget phone nila mayroong micro SD card slot? Bakit po ganon? This is actually a marketing strategy. Kasi 'di ba, doon talaga pinakamalaki ang kita, siyempre alam niyo naman, aware naman kayo doon, hindi naman bago sa inyo 'yan. Pag flagship smartphone, mataas ang presyo, malaki ang perang involved. That means mas gugustuhin nila na kaya ginagawa nila sa mga flagship phone, although pwede naman sana lalagyan lang nila ng slot doon, pwede na but hindi nila ginagawa kasi para yung tao, hindi sila bumili ng mga pinakamababang storage options like 64GB lang or 128GB lang.
Kasi kung may pera ka na rin naman, gagastos ka na naman ng malaki, syempre hanggat maaari, gusto mo sana yung mataas ang storage. Lalo pag alam mo na mahilig ka talaga mag-save ng mga files, kumuha ng mga videos na malalaki, tapos high resolution ka kung mag-record ng video, 4K, 8K, 60 FPS, ang laki nun. So, ang 128GB storage mo is what? Puno yung within a few days. Baka isang maghapon mo lang yun. Depende sa grabe ka kung mag-record. Not to mention na may mga in-install ka pang apps and games na kumahataw ng 10GB to 20GB. Si Genshin Impact nasa 25GB na yata yun, 26GB. Ha! Diba? So, maliit sa iyo ang 128GB. Gumastos ka na rin naman ng flagship level na pera. 128GB is mabibiting ka. Usually may bumibili ng 128GB. Yun ay kung last money na talaga nila. Hanggang doon lang sila. Or talagang gusto lang nila yung unit na yun, ma-experience lang. Pero sa mga talagang gagamitin na yun for daily driver, hindi sapat sa kanila yun. Kaya ang option ko, since wala namang micro SD card slot, bibili ako ngayon ng mas mataas na storage option, yung 256GB or 512GB. And if ever, kung kaya pa ng pera ko ng 1TB, mas maigi. Pabor po yun sa company, sa manufacturer. This is just marketing strategy, okay? Wala pong masama actually kung lalagyan nila yon. Wala pong masamang epekto kung kung lalagyan nila ng micro SD card ang flagship phone. Marketing strategy po yan. Wala pong misteryo doon. Gusto lang nila na bumili kayo ng pinakamahal nila ng mga storage options, okay? Next, store broadcast frequency. Okay. Boss, shoutout sa'yo. Sensya na kung na-mispronounce ko ang pangalan mo. Aslam po, bakit po ba 6 cores lang ang chipset ng Apple? Hindi po ba basihan ang maraming cores sa performance ng chipset? Isa sa mga factor is siyempre yung dami ng chipset. Mas marami ang cores, okay? Ililinawin ko lang ito. Mas marami ang cores, 8. Sa PC, meron na hanggang 32 cores, 16 cores, yung gamit ko sa baba, 12 cores. Meron pa mas pataas doon yung talagang pang workstation, humahataw ng 100 cores yata, something like that. Pero usually mga company tsaka mga server type lang na mga users ang bumibili ng mga ganun na matataas na cores. Pero typically 32 cores, 16 cores, 32 cores sa mga heavy talaga. And sa mga kagaya ko ng mga casual users na tamang edit lang ng bahagya, hindi naman ako talaga masyado, sapat sa akin ng 12 cores. The more na cores, balik tayo, ikukunik ko lang doon sa question niya, bakit po 6 cores? So, the more na cores ang meron ang isang chipset, isang CPU, mas marami po ang pwedeng magtrabaho para doon sa task na ibibigay mo sa kanya. Like, gaming or video editing. So, video editing na lang. Video editing, syempre, meron dyan mga codecs, tapos ipag-aano nila yung mga audio, bitrate, so on and so forth, tapos yung mga effects, mga LUTs, ipapasok nila doon, i-connect nila during production. Kailangan po ng maraming cores para magtulong-tulong para mapabilis yung tapos or magawa na maayos yung video na yon at ma-produce na maayos. Maraming cores, okay? The same goes with gaming, ganun din. Rendering, blah, 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 etc., etc. So, bakit ngayon 6 cores lang kay Apple, kay iPhone? Bakit hindi 8 cores kagaya sa Android? Again, yung dami ng cores is isa lang po sa mga factors. Pangalawang factor is taas ng frequency. Yan, kung mapapansin nyo, si Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, sa mismong website po ito ni Qualcomm, ang kanyang basic na pinakamalakas is 3.36 GHz. Okay? So, malaking factor po yung kanyang frequency. Ngayon, ito, kung mapapansin nyo, si Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yung current, parating na 8 Gen 3 pero wag naman natin pag-usapan yon. Si 8 Gen 2 lang muna kasi ito at least meron na tayong mga profile na website para sa kanila. So, si 8 Gen 2, papansin nyo ha, 8 cores po ito. Pero meron lamang po siyang isang 3.2 GHz. Isa lang. Okay? Isa lang na 3.2 GHz. Tapos, dalawa na 2.8 GHz. Isang 3 GHz, isang 3.2 GHz, dalawang 2.8 GHz. Tandaan nyo? And then, dalawa ulit na 2.8 GHz. And then, meron siyang 4 na 2 GHz. So, 8. Tama? And then, 3 na 2 GHz. So, 8. Tama? Isa, dalawa, 3. So, 8 po yun. Diba? Tandaan nyo, ang pinaka-highest ni Gen 2 is 3.2 GHz. Isa lang po yun. Sumunod ay 2.8. Ngayon, pag lumipat tayo sa A16 ni Bionic, kung mapapansin nyo, 6 cores lang, di ba? 6 cores. Divided into 2 performance cores. Okay? 2, yung dalawa niya is 3.46 GHz. Balik tayo ulit kanina, isa lang ang 3.2 GHz kay Qualcomm. Pero kay Bionic,
Dalawa ang 3.4 GHz. Deal po yun. And 4 na efficiency cores which is 2 GHz. Sa A16 po yan ha. Sa A16. Ngayon, nagigets nyo na kung bakit gano'n ang difference ng dalawa. Not to mention na syempre iba yung operating system nila at iba rin yung optimization ni Android at ni iOS. But, kung usapang chipset lang din naman, dalawa po ang kanilang 3.46 GHz. Dalawa. 3.46 GHz. That's laptop level na na frequency, mga PC. 3.46 GHz. Okay? Ito yung pang malakasan nila. Then, idagdag pa natin ngayon yung kanilang cache. Okay? Itong cache. Sa cache size po nila, importante ito. Sa PC, makikita nyo rin ito eh. Sa cache size po nila, yung kanyang L2 cache ay 4 MB na agad. L2 cache 4 MB na agad. Pero, mga performance score 16 MB. So, meron ka ng 20 MB na agad sa L2 cache pa lang. Ito sa low frequency, 4 MB. So, 20 MB ang L2 cache niya in total. The system level cache naman niya is 24. So, meron siya, bali, 44 MB na cache. Si Bionic A16 po yan A16. Kay Qualcomm po, ang kanyang cache lang naman ng CPU. Itong cache na to, cache lang to ng CPU. Sa CPU level lang to sa may chipset niya. Ang cache lang po ni Qualcomm is 8 MB lang. Level 3 cache, L3 cache. 8 MB. Kay iPhone, 44 MB in total. Sa kanya, level 3, L3 niya lang is 8 MB. So that is why lagi natin nakikita na mas mataas ng bahagya ang performance level na mga Bionic. Mas mataas na yung frequency nila, mas mataas pa yung L2, L3 cache nila. So performance-wise, ang laki ng gap. Kita nyo yung difference ng L2, L3 cache. Malaking factor po ang L2, L3 cache. Okay? Makikita nyo rin yan actually sa mga laptop and PC na mga processors, mga CPUs. Okay? Yun. Doon nagkakatalo. Plus yun nga, idagdag natin yung optimization Android versus iOS. Okay? Next. Sunod na tayo. Madugo, no? Sensya na. Tinanong nyo eh. Hindi sasagutin natin. Next. Galing kay Boss Jex 573. Ano po yung thermal paste sa chipset? Okay. I'm sure marami na rin nakakaalam ito. Pero sige, for ano lang din, baka meron pang hindi nakakaalam. Ang thermal paste po is yung chemical compound po yon para siyang pandikit. Ito ang madalas na ginagamit ko sa mga laptop ko. Itong Z5. Sa laptop at PC. Yan, Z5. Itong Z5 na to, na compound na to. Ang pinaka-purpose po ng mga thermal paste, ito hindi yata pwede sa smartphone nito. Mayroong mas maganda rito sa smartphone na nilalagay eh. Kalimutan ko yung pangalan ng ginagamit namin. But this one, sa laptop and PC to. And pag ito ginamit ko kasi, at least 2 years bago ko palitan ulit yung thermal paste. High quality po ito mga ganito. Ayan. Hanapin nyo na lang to sa Shopee or sa Lazada kung interesado kayo. Budget lang to, mura lang to. Nasa 200 lang yata, something. Okay. Thermal paste. Anong ginagawa ng thermal paste? Yung pandikit na yon na nilalagay sa mga chipset pinsan or especially sa mga laptop and PC, sila yung parang tulay. Tulay para mas mabilis na mag-transfer yung init na napoproduce ng chipset papunta sa labas. Kung meron kayong heatsink, yun. Mas mabilis na ipapasa yung init from chipset or CPU papunta sa heatsink, yung may fan sa labas, or kung sa smartphone, yung kanilang copper, yung mga copper or mga liquid cooling system, yun, mas mabilis na ita-transfer. Kung walang ganon, 80 to 90% ng init magi-stay sa chipset or sa CPU, sa processor, and pag nag-overheat masyado yon, magi-stop ang mga CPU. Okay? Yung mga processor. Magi-stop po yan. Kaya minsan makikita nyo, mag-freeze yung screen or mag-auto-boot, magbo-boot loop, tapos tuloy-tuloy siyang magbo-boot loop hanggat hindi siya lumalamig. So, kailangan patayin mo yung PC, laptop, or smartphone. Yun po ang magiging purpose ng thermal paste. Siya po yung nagiging tulay para mas mabilis na lumipat yung init from CPU, yung pinakamasipag at pinakamatindi magtrabaho sa isang smartphone or sa isang laptop or sa isang PC, yung chipset na yun, siya yung talaga, alam nyo, sa smartphone, madalas na pinapansin lang natin mainit yung battery, pero ang totoong pinakamainit na part ng smartphone is yung chipset.
pinakamainit po talaga nandoon yan. Minsan mahato yan ng 100 degrees Celsius, lalo sa laptop. Mga sinaunang unang CPU, grabe. Nakakapaso po talaga literal yung mga naka-encounter na kayo yung mga sa PC. Nakakapaso po talaga yung literal. Naglintog pa nga ako noon. Kasi nag-stress test kami noon. Mainit talaga ako sa mainit. So, kailangan mo ng thermal paste para maipasa agad sa Mailayo yung init from chipset or processor. Okay, yun po ang pinaka-purpose ng thermal paste. Napaka-importante po nila. Okay, thermal paste, again, taga-transfer po ng init palayo sa chipset or sa CPU or sa processor. Okay? Galing kay Boss Giovanni Apas, 2178. Salamat sa guide mo. Malaking tulong sa amin. Welcome po, boss. May konting tanong lang sana, Holods. Bakit nagkakaroon ng green line sa screen ang mga Samsung flagship phones dahil sa update? Maiso ba yan? Sana masagot mo, Lods. Okay, marami na nagtanong nito eh. And actually, pinag-usapan din namin to one time ni Pinoy Tech Dad. Alam ko gagawin niya to ng full video eh. Nihintay ko nga eh. Pero ito pahapyaw lang din sa, just in case naman, para sa tanong kasi ito lang, dito na rin naman yung tanong. Actually, hindi lang to isang tanong to. Mga 6 na tanong yata to last week. Hindi ko alam, sunod-sunod. So medyo na rin din ako, sagutin ko na nga. Kasi sa totoo lang, hindi ko pa siya pwedeng sagutin ng 100% with certainty. Na 100% talaga. Kasi hindi naman nagre-release si Samsung ng statement kung ano ang problem. Basta ang nakikita lang ng mga technician, mga tropa namin, mga tropa ko na nakaka-encounter nito, ang sinasabi lang nila is naputol yung connection sa display or masyadong mababa na yung quality ng connection sa display, nagkalawang, pinaka bottom line, naluluto yung pinaka-connection na yon, yung wire na yon, okay? Manipis na wire na yon, naluluto dahil sa overheating. Okay? So kung mapapansin nyo, ang pinakamadalas na biktima ng green lines sa mga smartphone na may Samsung display, nangyayari to usually, typically parang majority ng cases na to is mga Samsung display. Okay? Hindi ko alam kung ano yung issue ng ibang mga brands. So basta majority ng cases na ito is Samsung display. So problem ito sa Samsung. Quality problem ito sa Samsung. Bakit madalas is tuwing nag-update lang. So nandun na tayo. Okay, nag-overheat, naluluto yung connection, or minsan nagagamit nyo sa labas, tapos nag-gaming kayo, basta nag-overheat. So ang system kapag paulit-ulit, okay, paulit-ulit na nangyari. So usually nangyayari, kaya mapapansin nyo, yung mga smartphone na 1 year pataas, nangyayari ito. 2 years, 3 years old na smartphone na Samsung, nangyayari ito. Okay, then after update, so nag-overheat, naluluto. Then bumababa po, masyado yata manipis yung nilagay nila doon na connection. Ito ay again, hindi to 100% na ito yung sagot. Kasi ayaw talaga sumagot ni Samsung. Kahit ako, nagpadala na ako ng email sa kanila. And alam ko, nagpadala na rin ng email yung ibang mga tech YouTuber about sa issue na to, sa cases na to. Ayaw sumagot po ni Samsung. Wala po siyang statement about dito. So ito, yung mga nakikita na lang na findings ng mga technician din, ng mga tropa. Kasi galing din po ako sa industriya ng pagte-technician. So, ang sinasabi nila is, yung sa pinaka-connection daw talaga naging problema, napuputol or bumababa yung quality, or may yung connection niya is naglo-lose, something like that. Masyado siyang vulnerable, and hindi siya basta-basta pwedeng palitan ng display driver. Okay? So, again, hindi to 100% na ito talaga yung sagot. Kasi kailangan talaga natin ng official na statement from Samsung para mapatunayan kung yun nga talaga, kung aaminin nila na gano'n nga nangyari, na low quality yung nilalagay nilang mga components na sa display. Okay? So, basically, ang pinaka-suspect natin dito, low quality yung nilalagay nilang connection sa mga display. Okay? Yung mga connectors nila doon. Doon nagkakaproblema kasi madalas. Ano ang mga pwedeng fix? Wala actually permanent fix dito. Pero meron po tayong mga remedyo na nakita na sa internet at sinubukan. Unang-una, yung medyo mamahaling machine nga lang yon na at saka mahal din ang pagpapagawa yata doon. Yun, buburahin niya talaga. Dadaan-daanan niya lang yung LCD. Hanapin ko ngayon. Ayun, ito. Itong laser treatment na ito. Dito, bago lang to. Medyo may kamahalan tong equipment na to. Hindi ko lang alam kung magkakaroon sa shop ng tropa. Kung magkakaroon siya nito, pag nagkaroon siguro, pakita ko sa inyo kung paano nag-work. Pero may kamahalan kasi, so pinag-iipunan pa. Yan. Ito, kita nyo OnePlus. Samsung, alam ko Samsung display ang nilagay kasi dyan. Yan. So, isasalang lang nila dun sa laser machine.
ano yan, laser treatment. And then, paulit-ulit lang yan, mag-i-scan, maya-maya wala na. Okay na, ayos na. Teka, pwede ba i-forward to? Nile-laser lang yun, yung mga laser, yun, nabubura, nakita nyo? Ayun, sundan nyo tong ginagawa nyo. Kung saan tatapat yung laser, nawawala yung lines na yun. Unti-unti niya lang. Ayun. So, tingnan natin kung na okay. Wala ng green line. So, yun ang tawag doon, laser treatment. Yan yung una. So, alam ko meron na yan sa Pilipinas. Meron na may ganyan na machine sa Pilipinas. Hanapin nyo na lang. Mag-inquire lang kayo. Pero dito sa amin, wala pa eh. And then, another fix. Ito, basic lang na fix. Sabi ng iba, kapag ka nasa 120 Hz sila, lumalabas lang yung green line at saka pink line. Pinaka-remedyo lang po again, hindi siya 100% na permanent fix, remedyo lang. Is ibaba nyo po sa 60 Hz yung mga screen refresh rate po ninyo. 60 Hz lang daw po. Ngayon, kapag ganun pa rin, again, kung ganun pa rin sa 60 Hz refresh rate, kailangan nyo na talaga ipaayos ng ganyan. Okay? So, mawawala pa ba yan? Possible kung i-fix ni Samsung through update. Kasi nga, yun nga, naging trigger lang naman doon is yung nung nag-update, diba? Madalas. Hindi ko masasabi na laging update. Iba, nagising daw sila, meron na agad eh. So, wala tayong magagawa doon. Malamang problem talaga yun sa loob ng unit. Talagang bumigay na yung connections ng display. Pero, try nyo nga 60 Hz refresh rate, ibaba nyo from 120 Hz. So, hassle kasi, alam ko, iba sa inyo talagang gustong-gusto lagi na all the time 120 Hz screen refresh rate. But, kung yun ang magiging pansamantalang fix, try nyo na lang muna pansamantala. May mga nagsabi sa ibang forums na i-reboot lang daw or worse, i-factory reset, which is sobrang hassle lalo. Pero try nyo na lang din kasi kaysa naman, kung wala pa kayong pera, no choice kayo, kaysa naman ipilit nyo naman na wala kayong budget, ipapaayos nyo, gipit din kayo. Pag maluwag na lang din sa inyo, then maghanap kayo ngayon kung laser treatment kung mayroon na malapit sa area nyo. Tulad yan, ito nakita ko sa Samsung Galaxy S22 Ultra something to, tinamaan ng sumpa kahit naka-disable software update. Naka-disable na yan Ito hindi nag-update. Tulad dito hindi nag-update. Naka 60 Hz na rin. Wala na magagawa. Naka 60 Hz na yan. Proof na hindi dahil ng software update kundi sa hardware mismo. Yes. Low quality nga po talaga yung ginamit yata ni Samsung to. Para mapanipis niya ng gano'n ang smartphone ng mga Samsung, ito sa mga Samsung unit nila, especially sa mga flagship, di ba? Nipis-nipis, pinaninipis talaga nila. So para mapanipis nila, isa sa mga ini-skip nila yung quality, siguro yung connection dun sa display. Okay? Kampante sila kasi okay sa unang mga test. But hindi kasi nagpapakita yung ganitong mga issues sa unang mga test or sa unang buwan, 2 buwan na gamit. Kailangan magtagal muna, magamit talaga, mababad siya sa overheating. So overheating and poor quality ng hardware nagsama, yan ang nagiging resulta. Okay? Galing kay Boss Albert Bulanhagui. Shoutout sa iyo, Boss Albert. Yan. Ginamit ko lang po yung sample yung post mo. But anyway, I hope naging informative. Hanggang dyan na lang po muna tayo. Pero don't worry, kapag nagkaroon ng official statement si Samsung, try natin balikan itong topic na to and maybe discuss natin na mas maayos. And kung sa tingin nyo, meron kayong natuklasan na hindi pala overheating or something, anything, meron kayong proof na iba, na mas maganda i-share nyo lang sa comment section. Open po tayo for positive discussion. Hindi po tayo magpapaka-negative dito. Tsaka hindi rin naman ina-allow ni YouTube na magmurahan kayo dyan sa comment section. Matik na binaban niya yata. Anyway, so yun. Hanggang doon na lang. This is Scottman. Iwan lang kayo ng mga questions nyo kung meron kayong mga questions na gustong sagutin ko dito sa Ask Scottman segment natin. This is Scottman. I'll talk to you again soon. I'm out.